Magandang araw po, ito na naman ako, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Gagawin natin ngayon itong Yamaha XTC 125. Magpapalit po tayo ng post lever oil seal at saka ng oil seal ng kanyang kick starter. At kung bago ka pa lang sa aking channel, sana huwag kalimutan na mag-subscribe. Magpapalit po tayo ng post lever oil seal kasi may tagas na ditong kanyang langis. Malalaman natin na tumatagas na yung kanyang langis kasi may dumikit na ng mga dumi, yung alikabok at saka yung putik dito sa itaas. Ayan, napakadumi na niya. Kapag nagpapalit po tayo ng post lever oil seal, kailangan natin i-side case ito kasi kailangan natin tanggalin yung clutch spring niya at saka yung tornilyo para may angat yung kanyang clutch boost sa ilalim. Ayan, tinanggal ko na yung mga tornilyo dito sa kanyang crankcase cover. Shoutout Mel. Mel na DIY. Ito tumagal. Ayan, nagpa-shoutout yung kaibigan natin. At ngayon tatanggalin natin tong cover dito. Unahin natin dito yung kanyang starter assembly. Tapos medyo matigas itong kanyang cover, parang kinalawang yung kanyang pindawil dito. Ayan, kumalaw na siya. Ayan, kaya pala kinalawang yung kanyang pindawil kaya tumigas. Ayan o. At saka yung gasket niya na sira na rin. Kailangan ng palitan itong kanyang crankcase gasket. At ito, ililihan natin yung kanyang pindawil mamaya. At saka ito yung oil seal ng kickstarter assembly. Ayan, kick oil seal. Ngayon tatanggalin natin itong kanyang 4 na tornilyo dito sa kanyang clutch spring. Kasi kailangan natin iangat itong clutch boost ng konti para mahugot yung kanyang post lever or actuator. Ito yung clutch spring at saka yung tornilyo niya. Ito yung clutch spring at saka yung tornilyo niya. Natanggal ko na. Kailangan nating tanggalin itong 4 na clutch spring dito. Ayan, 8mm yung wrench na gagamitin. Ayan, pag umangat na yan, yung mahabang clutch push rod dun sa ilalim, angat na rin. Tapos mahuhugot na itong kanyang push lever dito, yung kanyang arm. Ayan, kasi hindi aangat yan kapag hindi natin niluwagan doon or inangat yung kanyang clutch boost. Kasi hindi siya luluwag yung kanyang clutch push rod sa ilalim. Kasi yun ang nagsisilbing lock dito sa kanyang clutch push lever. Ayan, ganyan lang sa pagtanggal ng kanyang push lever arm or actuator. Yan, doon sila may mahabang clutch push rod, kaya kailangan natin ikutin para mahugot natin, para hindi na siya tumapat dito sa kanyang hiwa yung mahabang clutch push rod. Ipa-flash ko yan sa screen dito kung anong itsura dun sa ilalim, dun sa loob ng kanyang makina. Ito na mga kaworks, naka-flash na sa screen yung itsura niya sa loob, yung clutch push rod. At tinanggal ko na rin yung kanyang circle clip dito sa kanyang post lever oil seal at saka yung oil seal. Ito siya. Ayan, maluwag na. Linisin ko muna to mga kaworks. Tapos hanginan. Ayan, ito yung bagong post lever oil seal. Ito yung genuine, may nakalagay oil seal post lever sa baba at saka may barcode. Ito yung part number niya sa itaas, ito yung barcode niya sa gitna. Pahiran na natin ng basahan. Pagkatapos ilagay itong kanyang post lever oil seal. Ito yung tornilyo ng kanyang brake pedal dun sa kabila. Tamang tama ito sa butas dito, kaya ito yung ginamit ko na pangtulak. Ayan, tapos itong circle clip ibabalik na natin. Kapit ko muna to mga kawag, at mamaya mga kawag, abang-abang kayo kasi ititesting natin ito pagkatapos.
Ayan, subukan natin to mamaya. Highway kidding. Kailangan ilagay muna natin yung spring, huwag kalimutan. At saka yung position niya. Ayan, dapat nakaganyan. Kasi may hiwa dito sa kanyang engine. At saka may hiwa din dito sa baba yung kanyang push lever arm. Kailangan nakatalikod yan. Ayan, nakaharap sa kamay natin. Ikutin natin sa paglagay natin dito, ikut-ikutin lang. Kasi minsan medyo matigas. Pasok ito. Malalaman natin kung pasok na siya. Kasi yung spring niya, le-level yung kanyang spring sa kanyang arm. Ayan. Tsaka nagpa-function na yung kanyang clutch boost. Ayan. Ngayon ikakabit natin yung kanyang cable at saka yung kanyang bracket dito ng kanyang clutch cable. Ayan, tapos na. Babalik na natin yung kanyang clutch spring dito mga kaworks. At mamaya abang-abang kayo, susubukan natin to. Testing natin yung ginawa natin. Kailangan natin palitan itong kanyang mga oil seal na tumagas. Kasi para hindi siya mag-decrease yung kanyang oil level ng kanyang engine. Yung kanyang engine oil level. At saka yung kanyang volume ng kanyang oil or langis. Saktong-sakto lang. Dapat hindi siya mababawasan para hindi siya mag-cause ng overheat. Kasi delikado ito pag hindi natin pinalitan. Magkukulang yung kanyang langis or magdi-decrease yung kanyang oil, engine oil level. Kaya magkukause siya ng overheat. At kapag nag-overheat yung makina niyo, masisira yung mga engine parts sa loob. Kaya kailangan talaga sakto lang yung kanyang oil dito. Nasa tamang level yung kanyang engine oil para hindi siya mag-overheat. At para ma-maintain yun, kailangan yung mga tagas na oil seal, kailangan palitan ng bago. Ganyan lang mga kaworks. Ikabit ko muna to, tapusin ko muna to mga kaworks. Higpitan ko muna tong kanyang tornilyo dito, itong 4. Ayan, nahigpitan ko na yung 4 na tornilyo ng kanyang clutch spring. At ngayon ikakabit na natin yung kanyang kick arm oil seal. Genuine din ito. Genuine ito ng Yamaha na itong oil seal na to. At katapos ito ilalagay natin itong bagong kanyang gasket. Ayan, nilagay ko na yung kanyang crankcase gasket na genuine din. At ngayon pag-usapan natin kung bakit tinanggal natin itong kanyang crankcase dito at saka yung kanyang clutch spring. Kasi meron itong clutch push rod na mahaba dito sa ilalim. Ayan, nakapla sa screen. Ganyan siya. At ito yung push rod niya. At kailangan ganyan yung gagawin natin. Iangat yung kanyang clutch boost para yung push rod niya sa ilalim angat din para matanggal yung kanyang push lever arm or actuator. At ngayon ilalagay ko muna to lahat, itong tornilyo dito sa kanyang crankcase at saka dito sa kanyang starter assembly.
kinamay ko lang ito mga kaworks para hindi siya makaligtaan yung iba. Kailangan wala tayong makaligtaan dito na higpitan. Yan, para pantay lahat yung higpit. Ngayon ibalik na natin yung kanyang nut dito, yung kanyang kick arm assembly, tapos higpitan. Ayan, at saka yung brake pedal assembly, huwag kalimutan yung brake switch spring. Ayan, at saka yung brake pedal spring, yung return spring nya. Ayan, ganyan lang mga kaworks, sundan nyo ito para alam, at least kung gusto nyo mag DIY, alam nyo na kung anong tatanggalin at paano magtanggal, at saka paano rin magbalik, paano rin magkabit. Alam nyo na kung paano magkabit ng push lever oil seal. Ayan, pitan ko muna tong tornilyo dito sa kanyang brake pedal, at saka yung tornilyo niya may butas ito sa dulo, lagayan ng kanyang circlip or yung kanyang lock na parang alambre. Ayan, lagay ko na yung kanyang lock sa dulo. At ngayon subukan natin, pihitin ko muna ito yung clutch lever dito. Ayan, gumagalaw na yung kanyang actuator arm. Ayan, okay na. At ngayon final testing tayo mga kaworks. Ito yung clutch lever nya. Ayan, napakalambot. At saka yung kanyang actuator dito sa ilalim. Ayan, gumagalaw. At bago na yung kanyang wheel seal dyan. At hanggang dito lang muna tayo mga kaworks. See you in the next video. Maraming salamat po sa sumusuporta ng Dexter Work YouTube channel. Rajib sa lahat. Peace out.